Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay XLM at saka kay XRP. Sapagkat si XLM ay nagkaroon po ng spike. Nagkaroon siya ng price surge at umangat ng 13% sa presyong $0.13825. At ito po ay kanyang ginaya po niya yung price rally or yung pag-angat sa presyo ni XRP na nagdulot sa false na or peke na XRP ETF ng BlackRock. Yan, na-content na po natin ito kanina yung inilabas na balita na nagkaroon daw ng filing or application ang BlackRock dito kay XRP ETF. Pero napatunayan ng isang eksperto na ito ay peke lamang. Kaya ayan umakyat din po pero bumagsak rin. Ayan, kasi nang malaman ng mga tao na peke pala ang balita tungkol dito. At ayan, ang pag-uusapan po natin ay yung mirroring ng XLM dito kay XRP. At meron po akong nabasa kanina na nag-comment na pinoint out na rin po niya ito, na nagtatanong siya kung bakit magkamuka yung chart ng XLM at saka ang XRP. At sinabi ko po, sinugot ko po siya kanina na sinabi ko na maaring nagkataon lamang. Pero yan, meron po pala tayong balita tungkol dito na maaring siyang nagpapaliwanag kung bakit nagkaganito. Yan, nagkaroon ng mirroring sa pagitan ng XLP at XRP sa kanilang presyo. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Stellar, yan po si XLM, siya po si Stellar, has continued to mirror the price movements of XRP, recently spiking 13% to a high of $0.13825 on the back of XRP's rally following the false claims of a BlackRock XRP ETF. Yan na nga. Gaya ng sinabi natin kanina ay yan, patuloy na ginagaya ni XLM or Stellar ang mga galaw ni XRP ngayon. Yan, nagkaroon din siya. Kung umangat po si XRP, nagkaroon siya ng price surge na dulot ng peke na balita, ay umangat din po si Stellar ng 13%. As the Crypto Basic recently reported, the claims of BlackRock launching an iShares XRP ETF recently dominated the crypto community, leading to an increased buying pressure for XRP. The asset surged 15% within 2 hours to a 4-month high of $0.74. Ayan, sa mga hindi na po nakakaalam at hindi pa napapanood yung aking nakalipas na video kanina tungkol sa yan peke na nailabas na balita, yung false application ng BlackRock kay XRP ETF, ay ganito po yung nangyari. Yan, may naglabas na isang news outlet, isa pong kilalang outlet. Yan, The Block. Yan, si The Block po yata yan. Isa po siya sa mga kilalang outlet na pinagkakatiwalaan ng lahat ng mga source, yan, mga source, magandang source of information. Yan, nailabas po nila yung tungkol sa fake news na ito. Kaya maraming mga investors, traders ang nagmadali na bumili ng maraming XRP token. Kaya ito po yung nagdulot ng demand kay XRP at umakyat kaagad ito. Pero meron pong isang eksperto na rin ang nagkumpirma kung totoo kaya ito. At kanyang napatunayan na ito ay peke pala. Kaya yan, nung malaman ng maraming mga investors na peke pala, fake news, ay syempre nag-dump sila kasi peke pala. Kaya bumagsak na rin kaagad ang XRP. Kaya yan, XLM mirrors XRP's spike. Yan, dahil sa nagkaroon ng spike yung XRP, nakakapagtaka na ginagaya ni XLM or Stellar yung naging paggalaw ni XRP.
Kaya yan po yung pinagtataka na rin ni Ka-Crypto sa kanyang comment na nabasa ko kanina. While the attention remained on XRP, XLM strangely registered an identical price increase at the same time with XRP. XLM changed hands at a low of 0.12203. Yan, before social mentions of the report gained steam. As these mentions increased, the asset rallied with XRP to a 3-month high of $0.13825. Kaya yan, nakakapagtaka kung bakit talagang parang sinabayan niya yung pag-angat ni XRP. Ayan, hindi kaya magkapatid sila or ayan. Hindi natin alam. The last time XLM saw this price territory was in August. Notably, this upsurge marked a 13.2% increase in the space of 3 hours. However, as XRP slumped, XLM recorded a similar price decline, another testament of the price correlation between both assets. After hitting the 0.13825 high, XLM collapsed to a low of $0.11945 before immediately witnessing a comeback from the bulls that saw it recover some of the losses. Yan. Talagang ginagaya talaga ni XLM yung galaw ni XRP. Yan, may sabi pa rito ay mukhang may correlation sa dalawang asset na ito. Kaya nung umakyat si XRP, umakyat din si XLM. Tapos biglang bumagsak si XRP, ay biglang bumagsak na rin si XLM. Kaya yan, meanwhile, XRP is still witnessing declines from the ensuing selling pressure after market participants learned that the BlackRock XRP ETF filing was fake. Amid first resilience from the bulls, XRP is now observing a minor 0.26% drop over the past 24 hours. Yan na nga. Yung nalaman ng lahat ng mga market participants na peke pala yung BlackRock XRP ETF na ito ay yan, isang peke pala ay yan. Agad ding bumagsak si XRP. Nagtagal lamang ito ng 2 oras. Kaya yan, mukhang nangyari pa yan nung oras na tayo ay natutulog dito sa bansang Pilipinas. Nonetheless, XLM records a more substantial decline, down by 3.03% within the same time frame. Stellar currently changes hands at $0.11990 as of press time. Like XRP, XLM is seeing a massive spike in 24-hour trade volume, up by a whooping 39%. Yan, to $223.3 million. XRP and XLM's historical price correlation. Ayan. Meron po pala kasi silang historical price correlation. Ayan, mukhang talagang sila yung meron po silang pagkakamukha. Besides the recent swings and lows, XLM has a historical price correlation with XRP. This correlation has persisted since Jed McCaleb, one of the original architects of the XRP ledger, launched XLM as the native token of the Stellar Network. Ayan po pala. Yan po pala ang dahilan. Si Jed McCaleb ay siya po pala ang original na architect ng XRP ledger at siya po yung naglabas ng XLM na native token ng Stellar. Kaya yan, mukhang siguro ay ginagawa po siguro nila mukhang baka naka-hedge naman siguro si XLM dito kay XRP. Ayan, XRP's most pivotal price movements, including its peak and lows, have been replicated by XLM over the years. Recall that XRP rallied to the all-time high of $3.31 in January 2018. In response, XLM also rallied to its all-time high of $0.9381 in January 2018. Ayan. Mukhang yan po, nakikita po natin dito yung kanilang correlation. Yung ito, mga candlesticks, ay yan po yung kay XRP, yung galaw ni XRP. Itong line naman, yung linya na ito, ito naman kay XLM. At kitang-kita natin na yan, may correlation nga po sila. Yan, may malapit sila. Mahalos parang malapit yung kanilang mga galaw. When XRP collapsed from all-time high, XLM recorded a similar decline. In addition, XRP witnessed a recovery campaign that saw the asset surge to a high of $1.9669 in April 2021. Stellar faced an identical recovery campaign, soaring to a 3-year peak of $0.69.
Ayan, talagang magkapareho sila ng behavior, price action. Kaya notably, XRP's most recent spike to $0.93 in July was also replicated by XLM or Stellar, which surged to $0.1960 that month. Amid XRP's correction, Stellar also saw a retracement. The latest development surrounding both assets price correlation has stunned market participants who suggest there might be more than meets the eye. Ayan, wala pong paliwanag kung bakit sila ay may correlation. Ayan. Marami na ring nagtataka ng mga market participants kung bakit sila correlated. Pero base lamang sa aking sariling opinion ay meron po pala silang parang kaugnayan or connection. Kasi yung gumawa pala dito kay XLM or Stellar ay yung dating architecture ng XRP Ledger. Kaya mukhang ang nangyayari po siguro dito, base lamang sa aking sariling opinion, yan, or haka-haka, ay siguro parang naka-hedge. Yan, naka-hedge siguro ang XLM dito kay XRP, kaya ganyan. Meron silang pagkakapareho sa mga price action. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa balita na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ng aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.